Wala na talaga, sira na. Daddy. Yung water mo daw. Daddy, your water daw. Wait lang. Another damage solar charge controller. Damage na naman yung solar charge controller. Grabe, may sunog. May sunog. Buksan natin. Tingnan natin kung saan nasunog. Balik mo. Ito dito. Nangitim ha. Sunog. So dito lang yung palatandaan na nasunog ang itim. So ayun, sira na naman yung isang PWM natin na solar charge controller. Ayan. Nasunog. So nabungan na natin. Ano naman, 1 year naman ang inabot bago nasira. So ayan, June 6 natin to pinili, 2025. So ngayong June 25 din nasira. June 26. Ayan. Goodbye. May sunog talaga. Tingnan natin yung mga MOSFET kung tama. Wala naman. Malakas na mag-charge to eh. Ay, ito may tama. Ito isa, yun o. Ito. May tama, yung isa kaya pala. Yun o. Pwede pa sana to, anong ba ang code nito? Naayos ako, wala akong ginawa. So ayun guys, so nalagas na yung mga solar charge controller natin, isa-isa nasira. Nasira yung una, isang MPPT natin na LJoy. Nasunog. Yung POMR natin, POMR, nasira din. So ngayon, sumunod naman itong ating PWM na fake MPPT. So nasira din. So ngayon wala na tayong solar charge controller. Ito na lang, dalawa na lang matira, tatlo. Itong mga tig 150 na solar charge controller. Mga budget meal na lang. Tapos isa na lang naiwan na MPPT natin. So isa lang sa nakita kong dahilan kung bakit isa nasira yung ano natin, mga solar charge controller, dahil overcurrent. So malakas kasi yung ano natin, yung solar panel natin sa taas. So nasa 1000 watts, 1600 watts yung solar panel natin. And then pinagsabay natin yung dalawang 500 watts sa isang PWM, pinarallel natin. So nag-overcurrent, kaya nasunog. So yun na lang, lesson learn na lang. So ngayon, ipon muna tayo. Bibili tayo ng panibagong solar charge controller.
So yun lang. Thank you for watching.